per day, 2.7 million, isang araw lang kinukurakot. Paano nangyari? Natago nyo to? Parang hindi ako makapaniwala na ganun kalaki yung amount. Yung utang natin napakarami na, 17 trillion. Huwag po sana umira ng konsensya natin pag tayo po yung nabuking na. Kailangan nating maintindihan kung bakit tayo magmamahal ng isang bansa para may magawa talaga tayo. Honest kami kung magbayad ng taxes. Kung saan-saan na lang napupunta yung mga pinaghirapan namin. May pikon, definitely. Kasi ang tagal ko na nagbabayad ng tax eh. Sana man lang tinapos man lang yung project. Total, pinatungan nyo naman na yung presyo ng materyales. Kung tutuusin, marami sana tayong pera dahil masipag mga Pilipino. Kung kayo tumatanggap ng kontrata sa gobyerno, ang gobyerno po ay Pilipinas para sa Pilipino. Ang batas natin maganda, pero the implementation di maganda. Ang nakukulong yung mga maliit na tao lang. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Nagre-react na ang mga tao. Galit na sila dahil sa patuloy na nakawan sa bansa natin. Nagpupuyos ang kanilang galit dahil nagsimula ito nang magsalita ang mayor ng Pasig na si Mayor Vico. Kaugnay sa mga nawawalang pondo, sa mga pondong ninanakaw, sa mga maling proyekto, sa mga ghost project. Dahil dito, nag-react na ang mga tao. Pati ang mga artista, nag-react na rin. Kaya halika, samahan ninyo ako. Narito ang ating mga kaibigang artista at politika na nagpupuyos ang damdamin kaugnay sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Gusto ko lang itanong sa iyo bilang isang ordinaryong tao, bilang isang artista, ano feeling mo tungkol dito sa mga issue na naglalabasan ngayon? As a taxpayer, dapat maging madali ang buhay namin. Diba? Lahat ng dapat mapunta sa amin, huwag na sanang tumasyal pa sa iba. Hindi madali yung trabaho namin. Honest kami kung magbayad ng tax. So, kaya masakit pag nakita mo na kung saan-saan na lang napupunta yung mga pinaghirapan namin. It's about time na sana we're counting on the government and the president para talagang hindi lang silipin, hindi lang kilatisin, pero gawan na ng paraan ng lahat ng hindi tamang nangyayari. For everyone, for this nation to breathe again. Kasi halos dumudugo na tayo lahat eh. That's what I'm hoping for this government sana to really do something about it. Bilang taxpayer, anong feeling mo ngayon na sa mga nangyayari? Bulantang. I think nagkakaisa ang buong Pilipinas sa dismaya, sa frustration, and sadness. I am lonely. I'm sad na this happened. I mean, alam naman natin lahat to eh. Parang nakakaloka na given na yan pagdating sa mga politics. Pero yung ganitong parang sobrang sagad naman tayo mga Pilipino. Parang hindi naman ako surprised. Kasi parang yun nga, as I said earlier, given siya. But parang hindi ako makapaniwala na ganun kalaki yung amount. Hindi ko inaano yung sa kanila, pero yung nangyari sa atin nung baha, nung pag may bagyo, di ba? Yung mga kapwa natin Pilipino na nasasalanta, na di-displace. I feel bad as a Filipino taxpayer. Siguro nasa state of yung shock. Kasi parang, how do we fix this? Ano ang next steps? Kasi we're already having a spectacle on sa mga hearings and all that, sa mga pinatarget na tao na bigay yung mga pangalan and all that. Pero anong next step? Ano ang susunod nating gagawin para maiwasan na yung ganito? It's still a mystery to me kung how we're gonna fix this. But I am hopeful, always hopeful. Bilang taxpayers, anong feeling mo ngayon Ito na naman. sa mga nangyayari? Pare-pareho lang tayo ng pakiramdam. Pare-pareho lang tayo ng kaisipan. Ang sinasabi ko ngayon ay hindi mahalaga. Ang importante ngayon, anong gagawin natin mula dito papunta doon. Okay? Yun ang pinaka-importante ngayon na huwag nating makalimutan ang pangyayaring ito at sana magbuklod-buklod tayo upang marating natin yung dapat nating puntahan. Panawagan ko lang naman hindi lang para sa mga leaders, para din sa ating lahat bilang kolektibo. Tayong mga tao na mag-care tayo sa bansa natin. Kailangan nating maintindihan kung bakit tayo magmamahal ng isang bansa para may magawa talaga tayo. Kasi kung wala tayong pakialam at kung wala tayong pakiramdam sa bansa natin, wala tayong bagay na ikaka-proud, hindi natin ipaglalaban ito. Hindi tayo gagalaw. So ang panawagan ko, magsama-sama tayo. Ngayon pa lang, shape na natin yung bansa natin. Kumusta na si Shiala na abang-abangan ngayon? Ayun, binabaha pa rin.
Ayaw daw isip o gayahin ang Mga Sara Diskaya Oh. na. There was a rumor na lumabas. Marami naman kasing mga netizens ang walang magawa kaya kung ano-anong mga fake news ang pinapalabas. Pero it turns out, diretso na mismo nang galing sa lawyer ng mga Diskayas na hindi naman talaga totoo yun. As a matter of fact, parang mga fans pa sila or something like that. Kami naman, we make sure na hindi naman nakaka-offend yung mga ginagawa namin. So, makakahinga naman sila naman. Hindi pa lumalabas si Ala. Di pa nga eh. Milyon na. Anong reaction mo? Nakatalikod pa lang, 10 Oo. million na kinabukasan. So parang grabe naman yung parang anticipation ng mga tao dun sa character. And hindi ko rin naman sila masisisi kasi sila rin naman yung parang nag-provoke talaga sa akin na gawin to. So maraming salamat na rin sa lahat. Tanong ko lang bilang taxpayer, anong reaction mo? Siyempre, kami ng asawa ko, magkasabay namin pinapanood. Hindi kami makapaniwala. Tapos yung binanggit ni Mayor Magalong na 2-point-something billion ang kurakot every year. Tapos pagka kinumpute mo, parang 2.7 million a day. Per day, 2.7 million, isang araw lang kinukurakot. Ako 2 araw ko ginagawa yun, pero sila isa lang. Kaya unfair. Joke. Baka maniwala yung mga tao. Yung totoo, masakit talaga. Kasi pinipilit mong gumawa ng tama. Kasi marami namang mga taong, di ba, umiiwas, nag-evade na rin ng mga taxes nila. Hindi ko sinasabing dapat gawin yun. Pero kung minsan nakakadismaya, dismaya talaga. Nakakadismaya dahil pag nakita mong, saan ba napupunta yung pera ko? Yung mga taxes na binayad ko. Parang wala namang pinupuntahan. Parang nakakapanghina ng loob. Kaya lang, kailangan bilang Pilipino, kailangan mag-hope ka na magkakaroon ng pagbabago. And eventually, sana magkaroon tayo ng mga leaders na talagang magiging matino, gagawa ng aksyon itong korupsyon. Ano reaction mo dun sa ghost projects nila? Sa ghost nga, natatakot na ako Di lalo pa sa ghost project. Mas natatakot na ako ngayon. So ano panawagan mo na lang sa mga kapwa natin Pilipino? Ipagdasal natin yung mga kailangan ipagdasal. Kasi parang bukod sa matinding pagbabago, milagro talaga kailangan natin. Kaya maghawak-hawak tayo ng kamay, pagdasal natin ng Pilipinas. Sa palagay mo ba, makakaahon pa tayo after this mga corruption? Kailangan mong mag-hope. Kailangan kang umasa na meron pang pag-asa. Dahil pag hindi, kawawa na may mga anak natin. Ikaw bilang isang ordinaryo, bilang isang artista, apektado ka gaano? Ay, yun nga, yung pagka sinabing bayaran ng taxes kasi medyo malaki-laking binabayaran namin. Tapos biglang ganun lang, saan lang napupunta. Malaking disappointment and at the same time, parang in the back of your mind, noon pa naman nangyayari na to. Tsaka hindi lang naman sa bansa natin, maski naman sa ibang bansa, nangyayari ganitong klase ng corruption. Pero sana maging mas discreet lang at tsaka bawas-bawasan naman. Kahit kalahati lang. Hindi rin mo kung kalahati lang kukurakutin nila, malaki na i-improve ng gobyerno natin. Maliwanag, panawagan mo kay Sara. Huwag naman personal, pero Miss Sara Diskaya, trabaho lang, walang personal. Judy Ann, anong feeling mo bilang isang taxpayers? Anong sa mga nangyayari rito sa atin? Nakakalungkot, diba? Ang bigat sa puso. Natapos na yung galit ko. Nandun na lang ako sa panghihinayang na parang natatakot ako para sa taong bayan sa kung ano yung pwedeng mangyari sa kanila sa ginagawa nilang pakikibaka. But karapatan nila yun Hindi natin mapipigilan ng galit ng taong bayan. Sana bago nila naisip na hindi ituloy yung proyekto, naisip nila yung maraming buhay na masisira. Eto na to yung bilang tao. Paano na tayo? May panghihinayang ba, Judy Ann? Dahil isa ka sa mga matataas, sa malalaking nagbabayad ng buwis. And yet, malaman mo ganito lang pala. May pikon, definitely. May pikon. Kasi ang tagal ko na nagbabayad ng tax And alam ko yon bilang responsibilidad ko yon. Nakasuhan ako. Nakasuhan ka pa nun, di ba? But, there are things that you have to pay when you're in this industry. And alam mo yun nga ang sana itong nangyayari sa bansa natin ngayon, maging wake-up call siya sa maraming tao. Sana may matutunan tayo dito. Finally, sana may matutunan. Kasi ako naniniwala akong hindi naman lalabas itong mga isyong to kung hindi na papapanahon Siguro ginusto talaga ni Lord na paulanin para makita natin kung ano ba talaga yung nangyayari sa bansa natin. Nakakalungkot lang kasi maraming buhay ang nawala. Maraming buhay ang naapektuhan dahil dito. Pero naniniwala ako, everything really happens for a reason. Ito yung rason, nalaman natin na may mga ganitong nagaganap. Hindi naman bago sa atin ang mga pagnanakaw, hindi ba? Hindi naman bago sa gobyerno natin itong pangyayaring to. Ang rampant na lang, napakalala, nakakahiya na tayo. Yung sana sa susunod po, isipin natin mabuti, ano bang gusto nating gawin, anong gusto nating mangyaring kinabukasan sa mga anak natin. Ayoko na makadagdag sa galit ng mga tao ngayon. Sana wag tayong mawalan ng pag-asa.
makakabangon tayo dito, pero sana matuto rin tayo. Hindi tayo pwedeng laban lang ng laban pero hindi tayo natututo. Sinabi ko nga sa isang interview, kung hindi talaga mapigilan ng pagnanakaw nitong mga taong nasa likod na to, I cannot name names for the simple reason na wala pa naman talagang natuturong tao eh. Sana man lang tinapos man lang yung project. Total, pinatungan nyo naman na yung presyo ng materyales. Sana man lang natapos yung project. Yun man lang, sana man lang binalansa nyo yung masama sa kabutihan. Kasi may nakuha naman kayo, may ginawa man lang, pero yung napakalaking bagay